Sa isang relasyon, mahalaga ang pagkakaroon ng pagkakasundo at respeto sa bawat desisyon, lalo na sa usaping pinansyal. Tulad ng sabi ni John Gokongwei, the most important decision you have to make in your life is whom you're going to marry. That decision will dictate the rest of your life, whether you will have a happy life or a miserable one. Ang payo na ito ay nagpapakita ng kahalagahan na ang pagkakaroon ng partner na may tamang pananaw at pagpapahalaga sa pera upang masiguro ang magandang kinabukasan ng inyong pamilya. Ngunit, hindi lahat ng relasyon ay nagpapakita ng ganitong katangian. Kaya sa video na ito, narito ang 10 palatandaan na maaaring toxic ang iyong partner pagdating sa pera, na maaaring magdulot ng lamat sa inyong relasyon at pagsisimula ng paghihirap mo. Una, palaging gusto na bayaran mo ang lahat. Isa sa pinakamalaking senyales ng isang toxic na relasyon sa usaping pinansyal ay ang patuloy na paghiling ng iyong partner na ikaw dapat ang magbayad ng lahat ng gastusin. Tandaan na sa bawat relasyon ay dapat patas ang hatian ng responsibilidad at hindi tama na isang tao lamang ang magsakripisyo. Kapag palaging ikaw ang inaasahan ng lahat sa gastusin, mula sa simpleng pagdadate hanggang sa malaking bayarin, dahil na rin sa patuloy na pagtaas ng bilihin at di pagsabay ng pagtaas ng sweldo, dapat ay magtulungan kayo. Marami namang paraan para kumita ng pera sa panahon ngayon na kahit nasa bahay ka lang, kaya huwag iasa lahat sa iyong partner dahil pwede itong maging cause ng stress sa kanya at di pagkakaunawaan na maaari mag-result sa hiwalayan. Ang pangalawa, kakulangan ng transparency sa kanilang gastos at kita. Ang transparency sa pera ay isang pundasyon ng tiwala sa anumang relasyon. Kung ang iyong partner ay palagi nagtatago ng impormasyon tungkol sa kanilang kita o gastusin, ito ay isang malubhang palatandaan ng financial toxicity. Ang hindi pagiging bukas sa mga pinansyal na detalye ay maaari magdulot ng malalim na lamat sa tiwala at magpatindi sa hindi pagkakaunawaan. Sa malusog na relasyon, mahalaga ang pagkakaroon ng shared financial goals at open communication tungkol sa pera upang masiguro na magkatugma kayo ng financial goals sa buhay. Ang pangatlo, gumagamit ng pera para kontrolin ka. Ang paggamit ng pera bilang isang kasangkapan upang kontrolin ka ay isang seryosong uri ng emotional abuse. Halimbawa, kung ang iyong partner ay pinipilit kang gawin ang mga bagay na hindi mo gusto, kapalit ng financial support, o ikaw ay pakiramdam mo na kailangan mo sumunod sa kanila dahil lang sa sila ang may kontrol ng pera, ito ay isang senyales ng toxicity. Ang ganitong uri ng kontrol ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa iyong kalayaan bilang individual at naglalagay sa iyo sa isang sitwasyon kung saan hindi mo magagawa ang mga desisyon mo para sa iyong ikakabuti. Ang pang-apat, walang respeto sa iyong pinaghirapan. Ang hindi pagpapahalaga sa pera na iyong pinaghirapan ay isang uri ng financial abuse. Kung ang iyong partner ay walang pakialam sa perang kinita mo at ginagamit ito ng walang pakundangan, tulad ng paggasto sa malalaking bagay na hindi mo naman talaga kailangan, o hindi sumasang-ayon sa inyong pinagsamang financial goals, ito ay nagpapakita ng kawalan ng respeto sa iyong perang pinaghirapan. Ang ganitong uri ng ugali ay maaari magdulot ng sama ng loob at maaari maging dahilan pa ng malaking gulo sa inyong relasyon. Ang panglima, iniiwasan ng pag-uusap tungkol sa pera. Ang mga usapin tungkol sa pera ay hindi palagi madaling pag-usapan, ngunit ito ay mahalaga upang mapanatili ang balance at healthy na relasyon. Kung ang iyong partner ay palaging iniiwasan na pag-uusap na may kinalaman sa pera, maaaring ito ay senyales na wala silang interes sa pagpaplano sa inyong kinabukasan o may tinatago sa kanilang tunay na intensyon. Ang pag-iwas sa mga usapin na ito ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan at madalas na pagtatalo. Ang open communication tungkol sa pera ay mahalaga upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan at upang mapanatili na bilang partner ay patungo kayo sa iisang direksyon. Ang pang-anim, nagsisinungaling tungkol sa kanilang financial situation. Ang pagsisinungaling tungkol sa kanilang pinansyal na kalagayan, tulad ng pagtatago ng kanilang mga utang o pagyayabang sa mga yaman na wala naman sa kanila, ay isang malinaw na tanda ng financial toxicity. Ang pagtatago ng katotohanan tungkol sa pera ay nagiging sanhi ng maling expectations at maaaring magdulot ng malalim na hindi pagkakaintindihan sa relasyon. Kapag nalaman mo ang katotohanan, maaaring magdulot ito ng malaking lamat sa tiwala at mahirap na itong ayusin. Ang pagiging tapat at pagkakaroon ng open na komunikasyon tungkol sa pera ay mahalaga sa anumang relasyon o madaling salita, be honest lalo na kung nanliligaw ka pa lang. Ang pangpito, pinipilit kang sumang-ayon sa isang financial decision. Kung pinipilit ka ng iyong partner na mag-agree sa mga hindi naman makatwiran o mapanirang financial decision, tulad na lang ng pag-i-invest sa hindi siguradong negosyo dahil lang sa may napanood siya sa TikTok, paggastos na malaki sa mga bagay na hindi mo naman pinagsang-ayunan, o pagsali sa mga posibleng scam, ito ay isang anyo ng financial toxicity.
Ang ganitong mga desisyon ay hindi lamang inilalagay ang inyong pera sa peligro, kundi nagdudulot din ito ng stress at tension sa inyong relasyon. Dapat ay parehas kayong involved at nag-agree sa paggawa ng mga desisyon tungkol sa pera at may pagkakaisa kayo kung ano ang plano para masigurado nyo na parehas nyo maaabot ang inyong mga goals. At kung di komportable ang isa sa gagawing desisyon, makinig at pag-aralan muna ito. Ang pangwalo, laging humihiram ng pera tapos ikaw ang pinagbabayad. Kung ang iyong partner ay mahilig umutang ng pera at hindi marunong magbayad, pinapakita niya lang kung gaano siya ka-irresponsable at hindi marunong pahalagahan ang pera ng iba. Ang ganitong ugali ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong pinansyal na kalagayan, kundi pagpapakita rin ng kawalan ng respeto sa inyong relasyon. Habang patuloy niyang ginagawa ito, mas lumalaki pa ang posibilidad na magkautang ka rin dahil na rin sa mga obligasyon na dapat siya ang gumagawa ng solusyon. Tandaan, ang isang responsableng partner ay marunong tumupad sa mga pangako, lalo na pagdating sa pera. Huwag hayaan na ikaw ang bumalikat sa kanyang mga pagkukulang. Dapat ay magtulungan kayo. Hindi ikaw yung palaging naiipit. Ang pangsyam, madalas sa pagtatalo tungkol sa pera. Kung ang pera ang laging dahilan ng inyong pagtatalo, ito ay malubhang senyales ng financial toxicity. Ang pera ay dapat isang kasangkapan upang pagyamanin ang inyong relasyon, hindi para sirain ito. Kapag ang pagtatalo tungkol sa pera ay naging madalas at paulit-ulit, maaaring ito ay senyales na may malalim na isyu kayo sa inyong relasyon na kailangan niyong ayusin. Ang hindi pagkakasundo tungkol sa pera ay maaaring magdulot ng stress at maging sanhi ng pagkakalayo ng damdamin sa isa't isa. Higit pa rito, maaari itong magbunga ng kawalan ng respeto at tiwala sa isa't isa na siyang pundasyon na isang malusog na relasyon. Kung hindi ito agad maaksyonan, ang malilit na usapin sa pera ay maaaring lumaki at maging sanhi ng hiwalayan. Ang pangsampu, di pagsuporta sa iyong personal financial goals. Ang isang healthy na relasyon ay nagbibigay ng suporta sa personal growth ng bawat isa, kabilang na dito ang personal financial goals. Kung ang iyong partner ay hindi sumusuporta sa iyong mga financial goals tulad ng pagtitipid para sa kinabukasan, pagbabayad ng utang o pag-i-invest sa edukasyon, ito ay nagpapakita ng kawalan ng interes para mapabuti ang buhay nyo at respeto sa iyong mga pangarap. Ang pagkakaroon ng iisang vision tungkol sa pera ay mahalaga upang masigurado na magkaparehas kayo nakatuon sa pagkamit ng inyong mga goals. Sa huli, ang pagkakaroon ng partner na toxic pagdating sa pera ay maaaring magdulot ng malalim na problema sa inyong relasyon. Mahalaga ang pagkakaroon ng bukas na komunikasyon, respeto at transparency upang mapanatili ang balanse at ang malusog na pagsasama. Kung nararamdaman mo na ang iyong partner ay nagpapakita ng mga senyales ng financial toxicity, mahalagang pag-usapan ito ng maayos. Tandaan na ang isang relasyon ay dapat magdala ng seguridad, suporta at kaligayahan, hindi ng takot at pagkabalisa dahil sa pera. Ikaw ba, toxic ba ang partner mo pagdating sa pera? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.